Amen. So again, sa ating pong magiging pagtalakay, mga minamahal, ang bibigyang pansin po natin sa tagpo, doon po sa napabalitang pagsilang ng ating Panginoong Jesucristo, meron pong binigyang pansin sa Bible na tinawag po kung biblical ang ating pong bibigyan ng pansin, ang itinawag po sa kanila ay wise men. Hindi po three kings, mga minamahal. Wise men ang talagang ginamit na pagtukoy ng salita ng Diyos patungkol po sa mga dumalaw at talagang naghanap sa ating Panginoong Hesukristo. Actually po, meron pong secular na dahilan kung bakit sila po ay tinukoy na wise. Bagamat sabi ko nga po sa inyo, maganda rin pong bigyang pansin na maituturing natin silang wise sapagkat hinanap nila ang Panginoon. So, it is very important to consider this message because I believe, like kahapon po sa isang simpleng devotion, binigyang pansin po ng ating pong devotion speaker, si Pastor Jerem, yung patungkol sa worship. And I really like the idea na sa usapan ng worship, ang distansya po ay hindi magiging problema. Because obviously, ipinakita po ng ating teksto that the wise men worship our Lord. Pero sa usapan ng kanilang paghahanap, gusto nilang sambahin ang Panginoon. So tatalakayin po natin yan. But I just want to share with you that very good insight and message yesterday patungkol po sa worship ng wise men sa ating pong Panginoon. Yung place, hindi po naging problema. Katulad po ng ilang mga members natin na kahit malalayo, hindi po problema yan. Meron po kaming members na nanggagaling pa po sa Naik, Cavite, mga kapatid. Ang layo-layo po ang Barbado family. Pero kahit Wednesday, nasa church po ang mga yan. Talagang nakaka-bless ang kanila pong patotoo sapagkat ang pagsamba nila hindi magaan. Bumibiyahe po sila ng malayo, mga kapatid. Ganon din po yung position ng wise men. Sila po'y mga kinikilala, pero natutong magpakababa at sumamba sa ating pong Panginoon. Napakagandang punto po yon, mga kapatid. Napakagandang punto. At yung kanilang mga presents, yung kanilang gifts, yan po ay paghahatid naman sa atin sa idea na sa worship, magandang may paghahandog at pag-aalay. Meron pong mga tinatawag nating offerings at yan po ay isa sa tinatawag nating puso sa pagsamba. At yun din po, mga kapatid, yung kanila pong pagbabago, yung pagsunod na kaagad na doon sa nabasa nga po natin sa storya. So, mga kapatid, bigyan pansin po natin, una, sa ating pong mensahe ngayong umaga ay ang kanila pong paghahanap. They're seeking. Okay? They're seeking. Yan po'y maliwanag sa verses 1 and 2. Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, there came wise men from Jerusalem, saying, Where is he that is born King of the Jews? For we have seen his star in the east, and are come to worship him. It is really great and wonderful to learn that in their seeking, makikita nyo po yung kanilang eagerness. Kung gaano sila ka-eager, mga kapatid, sa kanila pong paghanap sa ating Panginoon. Mabibigyang pansin po natin na sa usapang sa buhay na ito, kung hahanapin mo talaga ang Panginoon, kailangan po, kakitaan po tayo ng eagerness. Kaya sabi ko po, pwede nating i-consider na ito po ay isang determinadong paghahanap. Kumbaga, paghanap, pagsaliksik. This is a determined search, mga kapatid. So, they're seeking. Nagpapakita ng kanilang eagerness. Nagpapakita ng kanilang effort, mga kapatid. Katulad ng binigyang pansin ko po sa inyo, na sa ating pong pagsamba, wag kung sino-sino ang hinahanap natin. Wag kung sino-sino ang sinesentrohan natin. Wag kung sino-sino ang tinitingnan natin. Pagka tayo sasamba, ang hanapin natin ay ang Panginoon. Ang ating sentruhan ay ang Panginoon. Para hindi ka basta-basta natitisod. Kasi may mga pagkakataon po kasi, pumupunta ka ba sa church para hanapin ang maipipintas? Pumupunta ka ba sa church para hanapin ang katitisuran? Hindi ba? Hindi naman. So it is good to make sure that in our seeking,
ang ating pong eagerness ay ang makita, masumpungan natin ang ating Panginoon. Kaya it is good na ito po ay medyo bantayan po natin na pag nagwo-worship tayo, wag yung katitisuran, wag yung hindi magagandang bagay, wag kung ang sino-sino, nawa ang hinahanap mo talaga sa iyong lakbay, sa usapan ng pagsamba ay ang ating Panginoon. Pinakita rin po nila yung kanilang effort. Talagang handang maglakbay, mga kapatid. They are very willing to exert an effort to see and to find our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mga kaibigan, importante po na mapaalalahanan po tayo na may effort talaga. Okay, shout out sa mga taga Victory Fundamental Baptist Church at maging sa mga taga Living Water Baptist Church. Yan po ang worship na aakyat ka. Okay? Sa Victory, buti na lang, hindi ganun kataas ang aakyatin po nila. Okay? Pero, sa Living Water Baptist Church, kailangan mong umakyat. Kaya ang biro ko po sa kanila, nasa third heaven para maka-worship. Talagang aakyat ka sa third heaven sapagkat talagang medyo mabigat ang labanan, especially if you are an adult. That is very difficult. Kaya nga nakaka-bless, shout out sa Precious Rubies because sa kabila ng kanilang age, yun talagang age nila. Kasi ang Precious Rubies, pag tiningnan nyo po sa looks, mga kapatid, medyo mag-iisip pa kayo kung talaga bang mga senior citizen na yan. Sapagkat mukhang mga 59 and a half pa lang, ang mga edad po nila. Okay, kidding aside, just try to imagine our adults, yung aakyatin nila patungo po doon sa pagsamba. May effort, mga kapatid. And sometimes, magandang maisip natin na yung difficulties, yung level of difficulty sa gagawin natin sa Panginoon, sa paghanap natin sa Panginoon, sa pagsamba natin sa Panginoon, yan po para sa akin ay nagdadagdag ng tamis sa puso ng Diyos. Yung bang alam niya na alam mong may hirap, alam mong may challenge, pero tutuloy ka pa din. So yan po para sa akin, yan po'y matamis sa puso ng Panginoon na maramdaman niya na ikaw ay meron pong sakripisyong ginawa. Kaya ito po'y encouragement. In fact, for me, yung level of difficulty ng ating pong magiging pagsamba, yan po mga kapatid, for me, ay parang ministry mo na din. Katulad nga ng binanggit ko. Kasi nga po, sila Kuya Bay, sila Nanay Perlita Barbado, sa Naikabiti pa po nang gagaling yan. So, pupunta po sa atin sa church para sumamba, yung palang po ministry na. Ang tawag ko sa ministry ng mga may hirap sa kanilang ginagawa. Ang tawag ko po dyan, mga kapatid. By the way, shout out po sa mga dabagets. Ayan. So, yan po, mga nakakadaya din po ang looks sapagkat mukhang mga bata pero mga yan po may mga discount na po yan. May mga discount na po yan sa mga restaurant at sa maraming bagay. Po? So, mga kapatid, yung level of difficulties, pagka po yan ang pinag-usapan, ministry nyo na po yan. Kaya ito pong mensaheng ito po pwede pong medyo humamon sa mga malalayo ang pinanggagalingan sa kanilang pagsamba. Okay? Merong effort na ginagawa para lang po talaga makasamba. Ang tawag ko dyan, ministry. At along specific, ministry of encouragement. Sino ba naman na hindi may encourage na may edad na, napaka-faithful pa sa pagsamba o di nakaka-encourage kayo? Anong tawag sa ministry nyo? Ministry of encouragement. Ang lalayo pero umaattend kayo, ministry of encouragement. May mga sakit pero talagang nagtitiis para patuloy na makasamba, makadalo, ministry of encouragement. So, they're seeking. Mararamdaman nyo po yung kanilang eagerness. Makikita po natin yung kanilang effort. At mapipil din po natin yung kanilang excitement, mga kapatid. That they are very excited in seeking the Savior, in seeking our Lord. So kaya mga kapatid, pagka kayo pupunta sa church, wag po yung parang dinaganan po tayo ng mundo. Hindi po magandang tanawin na ang mga mananampalataya na karating sa church ang tatamlay.
lalo na kung ikaw ay taga LWBC at ikaw ay taga BFBC, ini-encourage po natin ang buhay na pananambahan, buhay na pagsamba, na pag nag-aawitan pa lang, dama na ang presensya ng ating Panginoon, na pag-aawitan pa lang, mararamdaman mo na ang mga believers ay totoong eager, excited to worship the Lord. Hindi nyo na kailangan po na lagi-lagi paalalahanan pa ng song leader. Pag pupunta tayo sa church, dapat papunta pa lang, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen? At dapat nandun yung joy, nandun yung enthusiasm, nandun yung excitement, nandun yung enjoyment sa ating pong pagsamba, mga kapatid. At syempre po, kung talagang ikaw ay eager, na nag-exert ka ng effort, nandoon yung excitement, for sure, nandoon din po ang enjoyment. So mga kapatid, mga minamahal, hindi magandang tanawin sa church na ang lahat todo bigay, na umaawit, ibinibigay ang the best sa Panginoon, pero ikaw parang hindi affected. Diba? Kaya nga lagi kong biro, ang isang masasabi po natin na para sa akin po ay hindi magandang tanawin, yung mga dumadalo ng church na malayo ang tingin, wala namang tinatanaw at kapansin-pansin ang bawat kilos at galaw. Yan. Mga kapatid, hindi dapat tulala pag sumasamba. Dapat namamangha. Amen? Hindi dapat tulala, kundi dapat hangang-hanga sa ating Panginoon na ating pong sinasamba. How is your eagerness to really see the Lord and worship the Lord? So nakita natin, they're seeking a determined search, mga kapatid. Bigyang pansin po natin kung gaano sila kasincere, kung gaano sila ka-serious, at kung gaano sila ka-sacrificing. How sincere they were. And how, mga kapatid, serious ito pong wise men sa ginawang paglalakbay. Mga kapatid, kung kayo po'y medyo magbibigay pansin sa detalyadong aral, hindi birong lakbayan po talaga ito. Malayong paglalakbay. At sa usapang paglalakbay, marami silang po pwedeng ma-encounter, mga kapatid. So, pero, willing na sila po'y magsakripisyo. Yan po ang isang bagay na ating magandang makita sa naging pagdalaw at naging masasabi nating pagbisita po ng wise men. So, unang pinansin po natin, they're seeking. At nagbigay tayo ng masasabi nating punto sa idea na ipinakita po nila yung kanilang eagerness, yung kanilang effort, yung kanilang excitement, at nung nasumpungan nila, wow, yung kanilang enjoyment, mga kapatid. Importante po ang lahat ng ito na dapat larawang matanaw sa buhay ng mga tunay na Panginoon ang hinahanap. Kung ang Panginoon ang hinahanap mo, hindi ka dapat nakatingin kung kani-kanino. Amen? So second, number 1, they're seeking. Number 2, their struggle. Ano po ang naging problema nila? Ito po si King Herod. Siguro bigyang pansin po natin yung disturbance. Kanina, determination. Ngayon po, disturbance. Yung kanilang naging kalagayan na sila po ay medyo inistorbo po nito pong si Herod. Pansinin niyo po ang sabi, mga kapatid, ng verse number 3. When Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. So tingnan niyo po may knowledge sila about the prophecy. Sapagkat sa Micah chapter 5, I believe, sinabi po doon sa verse number 2, kung hindi po ako nagkakamali, ang sabi po, And thou, Bethlehem Ephratah, in the land of Judah, are not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule the people. Okay? Particularly, the people Israel. Okay? So, dito po, makikita nyo kung paano pumasok si Herod sa entrada. Then Herod, when he had privately called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. Okay? And he sent to Bethlehem and said, Go and search diligently for the young child.
And when you have found him, bring me word again that I may come and worship him also. Mga kapatid, mga minamahal, dito po ang bigyang pansin po natin sa usapan po ng pagbisita ng wise men, their struggle. A disturbance, mga kapatid. Yung pong si King Herod. So, ang unang makikita natin, yung kanyang pagpapanik. So, makita nyo ang larawan, the panic Herod. Nung nabalitaan niya, palibasa siya po yung king, parang siguro lumalabas, threat sa kanya yan. Di po ba? But let us face the reality that in the Christian life, if we will do things for God, and if we really want to find the Lord in our lives, meron pong mga haharang po sa atin. So, the panic of Herod, siya po ay nabagabag na mainam. Masyado po siyang nagulumihanan nung mangyari po ito, na ipinanganak po ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat na-threaten po siya. So kaya dahil sa kanyang panic, siya po ay nagpanggap. So the panic of Herod, the pretense of Herod. Tingnan niyo po ang sabi, mga kapatid. Ito po yung mga po pwedeng nag-aanyo na parang espiritual, na parang ang intensyon po maganda, pero hindi naman pala. And hindi po para gawan po natin ng tinatawag na kwento o yung spiritualizing na tinatawag. But we can apply this because sometimes sa ginagawa natin pagsamba, meron pong mga, kung tutusin, nakakadisturbo sa atin, nakakagulo po sa atin. Mga kapatid, hindi po ginusto ni King Herod ang naging kapanganakan ng ating Panginoon, kaya siya po'y nagpanik at siya po ay nagpretend na gusto rin niyang sumamba na katulad ng wise men, mga kapatid. At makikita natin yan sa conversation na sinabihan niya ang wise men, pag nakita niyo sabihin niyo kaagad sa akin para makapunta rin ako at makapag-worship din. Minsan sa buhay natin, in seeking the Lord, in doing things for God, in doing the will of God in our lives, may haharang po sa atin. Meron pong sa mga young people natin, meron pong mga manliligaw dyan na manliligaw sa atin. At ang mabigat, kaya po pwede tayong madaya, mag-aanyo na parang gusto rin talagang mag-worship, sasama sa iyo para lang makuha ka at mailihis ka at mailayo ka sa talagang dapat sana konsentrasyon mo sa buhay mo bilang Kristiyano. Mga kapatid, mga minamahal, malaking naging struggle ito, the panic of Herod, the pretense of Herod, and the plot of Herod. Ano po ang naging plano nitong si Herod? Yung kanyang strategy, kung paano ho. Ang sabi niya, paghahanapin niyo siya Pero ang totoo nun, ang plano niya is to destroy the child. Ang plano niya, maipapatay ang ating Panginoon. Kaya dito po, magandang makita nyo rin na kung medyo magbibigay pansin tayo sa mga hakbang ng kaaway, particularly ni Satan, mula pa lang po sa pagluluwal sa ating Panginoong Jesucristo, mula sa kanyang naging pagsilang, nandoon na po itong si Satanas na ang gusto po talaga ay wasakin ang ating Panginoon. Mga kapatid, we can see kung paano pong itong si Herod ay nagbigay pansin, doon sa sitwasyon na ang gusto po niya medyo magamit po ang wise men sa kanyang hindi magandang pinaplano. At dito po natin nililid ang bawat isa po sa atin na talagang hindi po dapat ang tanawin na ipinakikita na nandoon po yung three wise men. Three wise men pa nga po ang nakalagay. At sa tradisyon, three kings ang sinasabi po nila na nandoon po sa sabsaban, nandoon si Blessed Mary, and then iyon po yung pinakikita nilang senaryo, which is wrong kasi bumilang na po ng panahon at tinataya nga po more or less 2 years. Kaya ang sabi po sa naging plot nitong si Herod, sa gusto niyang maging pagpatay sa ating Panginoon, nagbigay siya ng decree na yung mga 2 years old pababa, mga kapatid. So lalabas, safe na po siya doon, pasok na po ang Panginoong Jesucristo. Nung siya'y ipanganak, pasok na po siya doon sa hindi lalagpas ng 2 taon. So mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong malaman natin na sa ating pong naging pag-aaral na ito, if we will consider the visit of the wise men, yung kanilang paghanap, mga kapatid, meron pong eagerness, nandoon ng effort, nandoon ng excitement, at yung kanilang naging enjoyment. Pero along the way, nung sila po ay nandun pa lang sa kanilang lakbay, meron na pong masasabi nating struggle.
May paggambala na po mga kapatid. Sapagkat alam natin na sa storya, nagpanik po si Herod. Kaya ang ginawa niya, nagpanggap po siya mga kapatid. Nag-anyo po siya na talagang mananamba rin. At ang in-express niya ay ang eagerness niya na masamba rin ng Panginoon. Kaya tinuso po niya ang wise men mga kapatid. At dito nga makikita nyo na ang talagang plano niya ay ang patayin ang ating Panginoon. Okay, balikan natin. Sa naging paghanap ng wise men, may struggle, pero may naging gabay. So kaya dito po mga kapatid, gustong pansinin niyo po the star. Hindi po ito yung mga sinesend yung stars, ano po? So thank you po doon. Pero yung star na pag-uusapan natin, ito po yung naging masasabi nating gabay po nila mga kapatid. So gabay po nila. So, iyon lang kanilang naging pag-aaral, mga kapatid. Kasi nga po, isa sa ipinupunto about them, at yun din ang reason kung bakit tinawag silang astrologers, yung kanilang abilidad, kakayahan, para basahin po ang tala, mga kapatid. So, may kinalaman po yan. So, sa kanilang paghanap, ginabayan po sila ng star. Ito po yung, para sa akin, supernatural guidance po ito, mga kapatid. So, I want you to see about the visit of the wise men, the star na nag-guide sa kanila. Okay? It is the star that directed them. So, dito po, sabi ko, sa mga naghahanap sa Panginoon, hindi na po nila kailangan tumingala doon sa langit at tumanap ng star para sila po'y makarating at mailid sa Panginoon. Ngayon po pwedeng tayong mga Kristiyano na ang magsilbing liwanag. Yung pong tatanglaw sa kanila at gagabay sa kanila para masumpungan din po nila ang Panginoon. So, in application, hindi po problema na ang mga Kristiyano ay dapat magbistulang star na magdadirect sa tao sa Panginoon. Amen? But in that story, in this particular story, alam natin that this is a literal star na sa pag-aaral po nila. At ang maganda lang po sa storyang ito, yung star na yon na sinundan nila, nung sinundan nila, saan sila dinala? Kung nasaan ang Panginoon. Ang tanong ko sa inyo, kung kayo po ang sinusundan ng mga humahanap sa Panginoon, makakarating po ba sila? Makakarating po ba ang mga humahanap sa Panginoon kung ang kanilang makikita ay ang ating buhay? Mga kapatid, maliwanag po, 'di ba? Ang gumabay po sa kanila ay yung pong tala. Kaya nga may kantang, 'di ba? Silent night, holy night, ano ba 'yon? Ang talang patnubay. Yun po yung awit, di po ba? So, mga kapatid, isang bagay po na dapat maintindihan natin that nowadays, hindi na po nila kailangang humanap ng literal star upang sila po'y ma-direct sa Panginoon. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Nawa, habang tinitingnan nila tayo, habang nakikita nila tayo, sila'y nagagabayan patungo po sa ating Panginoon. The star that directed them. Okay? Magandang makita nyo po na nung huminto na po yung tala, so dinala po sila sa Panginoon, makikita nyo naman dito the sight that delighted them. Diba? They rejoice with exceeding great joy. Kasi ang sabi po nung huminto yung star, okay, they rejoice with exceeding great joy, mga kapatid. So yung tanawin, sa matagal na panahon ng kanilang lakbay, sa matagal na panahon ng kanilang paghahanap, isang napagandang tanawin nung masumpungan na po nila ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ko po, kung kayo'y pupunta sa church, kung talagang eager and excited tayo, sana pag nakarating na tayo, nandoon na po yung eagerness and excitement natin, mga kapatid. When they saw the star, they rejoice with exceeding great joy. Mga kapatid, napakagandang tanawin. Ito yung tanawin na nagbigay kasiyahan sa kanila. Kumbaga, the long searching is over sapagkat nasumpungan na po nila ang kanilang hinahanap. Okay? At ito ang magandang sentrohan ko po ngayon sa inyo. Una po, mga kapatid, diba, the star that directed them. Okay? The sight that delighted them. And the Savior they discovered. The Savior they discovered.
Diba? Napakaganda po na ating pong bigyang pansin na sa buhay na ito, sa mga kaibigan po natin, ang lahat ng ginagawa po namin ito ay leading sa bawat nakikinig to the Savior. At malinaw po mga kapatid, na talagang dinirect sila ng Panginoon, ginabayan sila ng Panginoon using that star, mga kapatid, para po masumpungan nila ang Panginoon. So kay Kristo Jesus lamang po, sa ating Panginoong Heso Kristo lamang po. At mapapansin nyo po doon yung kanila pong naging katuwaan. Sila po ay naging masaya nung masumpungan po nila ang ating Panginoon. Kumbaga mga kapatid, nung una, yung star pa lang ang nakita nila. Wow! Nung makita nila ang star at huminto na po mga kapatid bilang gabay sa kanila, masaya sila na huminto na po at masaya sila na nakita nila ang star na gagabay sa kanila, mga kapatid. Pero mas lalo pong matindi ang saya nila nung natuklasan nila at nasumpungan nila ang Savior. The Savior, mga kapatid. Kaya napakasarap sa buhay po natin na nasumpungan na po natin ang ating tagapagligtas. Amen? Sa totoo lang po, mas tama ngang sabihin na nasumpungan na tayo ng tagapagligtas. Kasi kung aaralin po natin sa concept na itinuturo ng Bible, ang totoong humanap sa atin ang Panginoon. Amen? Ang Diyos ang nakasumpong sa atin. Pero hindi naman po mali na nasumpungan natin ang Panginoon because it is also a reality na meron din pong paghanap. Tulad dito, hinanap nila talaga ang Panginoon. In the reality of life, meron naman po talaga na humahanap naman talaga sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko po, in application, sana magsilbing star po tayo na magiging gabay upang mag-direct sa kanila sa ating Panginoon upang ito po ay matuklasan at madiscover nila mga kapatid at ang napakalaking blessing ay ang ma-experience nila ang Panginoon. Okay? Last. Una po, ang binigyan pansin po natin, they're seeking. Number 2, their struggle. Number 3, the star. Kumbaga, the supernatural na talagang pagkilos ng Panginoon. A divine star. Okay, so ito po yung star that directed them at nakita natin yung sight na nagbigay ng saya sa kanila, yung tanawin na nagpasaya sa kanila, at mga kapatid, ang tagapagligtas na nasumpungan nila. Amen? So, tingnan po natin, last point, their submission. Their submission. Katulad ng sinabi ko po, sila yung mga kinikilalang tao. In fact, sa devotion po, binigyan pansin ni PG Rem na sila po kung tutuusin, para pansinin ka ni King Herod, medyo nasa posisyon. Ayan, nasa posisyon. And it is actually the good concept na nakuha ko po na maganda ring makakita sa church ng mga mananampalataya na kahit ano pa ang posisyon nila sa usapang secular. Maring sila po ay boss, maring sila po ay manager in high position, pero pagdating sa usapan ng Panginoon, sila po ay nagpakababa. Mga kapatid, at sa kanilang pagpapakababa, makikita natin kung papaano po na sila'y nakinig sa sinabi pong babala sa kanila. Siguro doon sa idea po ng worship nila, na sinabi ko nga po kanina sa introduction, yun po, ginamit ko introduction yung pong devotion. Kung paano sila sumamba, na hindi naging problema yung place, yung kanila pong posisyon, at ganun din po, ipinakita ng mga gifts nila. Kung paano po yung kanilang pagsamba sa Panginoon. Pero gusto kong pansinin po natin, mga kapatid, pansinin po natin dito sa verse number 10 to 11. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother. Ang sabi po mga kapatid, and they fell down and worship Him. So ito for emphasis purpose lang ho. Ito yung dahilan kung bakit ang mga Bible believer po, particular, na sa usapang pagsamba, walang ibang dapat sasambahin, Panginoon lang. Panginoon lang, kasi makikita nyo naman po mga kapatid, ito po maging open-minded po tayo. Kasi kung tutuusin, hindi po ito aral na pag-atake po kay Maria. Kundi, sabi ko, ako personally, wala po iyang kapag papat ay imbabaw. Ako po'y tagahanga po ni Blessed Mary. Yes,
In fact, gusto ko po siyang tularan kung paano siya magpasakop, kung paano po siya sumunod. Pero gusto ko po na maintindihan nyo rin po na sa usapang pagsamba, naging very specific that the wise men, nung nasumpungan nila, pansinin niyo po muli ang sabi ng verse number 11, and when they were come into the house, sino po mga nakita nila? They saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshiped him. Why do you think is there a need for the Bible to emphasize that the worship of the wise men, particular, na talagang kay Jesus Christ po sila sumamba? They fell down. Total, nandun na po si Blessed Mary. Bakit hindi pa po kung dapat naman talagang sambahin? Bakit hindi po sinabi pa, they fell down and worship them? Bakit po particular na ang sabi, they fell down and worshiped him? Because him alone, siya lamang po ang dapat sambahin. Wala tayong nakitang negative reaction po dito ni Blessed Mary, because even Blessed Mary of the Bible, siya po ay admitted na ang worship para sa Panginoon lamang po. Kaya nga nilinaw ko po sa aking pagtuturo sa inyo, hindi po masama na i-admire natin at i-appreciate po natin. Because I can say na hindi po madali ang ginampan ng role ni Mary sa naging pagmamanifest ng Panginoon in the flesh. But please understand, because I want to enlighten the minds of the many people. Kasi kung nabubuhay lang po sa panahon natin si Blessed Mary, siya po mismo magsasabi na talagang hindi dapat gawin sa kanya yung ginagawa ng napakaraming tao. Sapagkat si Blessed Mary, being godly, sapagkat napakamaka-Diyos niya, hindi siya papayag na makasama po siya sa sasambahin. Hindi po siya papayag na maagaw po niya ang pagsamba. Sapagkat ang pagsamba po, ang sabi po, worship belongs unto the Lord only. Sa Panginoon lamang po. Di ba? Si Satan nga, tinetempt si Jesus Christ. Si Jesus Christ po ang nagsabi na ang pagsamba sa Diyos lamang po dapat ibigay. At ito po ay hindi lang pagpapakita ng, di ba, doktrina na ang worship para kay Jesus lang. Ito po ay doktrina din na nagpapatunay ng deity ng ating Panginoon. You know why? Because ang worship hindi mo pwedeng gagawin sa tao lang. Kaya kung si Jesus Christ po tao lang, maling-mali ang ginawa ng wise men. Pero mga kapatid, the reason why they worship Jesus, the reason why they worship the child, because they are acknowledging the deity of our Lord. So, yun po ang another silip po dito, mga kapatid. Una, yung salitang worship Him, very particular na ang sasambahin, siya lamang po. It is good to appreciate those instruments na ginamit ng Panginoon, but worship belongs unto the Lord only. And then second silip, yung pangalawang makikita natin dito, Diyos talaga ang ating Panginoon. Kasi yan po ang sabi ng Bible, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God, the Everlasting Father. So makikita nyo po, they worship Him, nagpapakita na Diyos po talaga siya. Kasi kung di siya Diyos, tapos winorship yan ng wise men, si Blessed Mary bilang maka-Diyos, sasawayin sila. Oh, ba't yung sasambahin yan? Ang pagsamba sa Diyos lang. Pero hindi nyo po makitang nirebuke po ni Blessed Mary. Hindi. Sapagkat tama lang nasambahin ang ating Panginoon. Balikan natin. And when they were coming to the house, they saw the young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped Him. Siya lang ang dapat sambahin, at Diyos siya, kaya siya sinamba. Amen? And when they had opened their treasures, they presented unto Him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. Another silip po, mga kapatid, na sa worship, kasama talaga ang pagpe-present ng gifts, mga kapatid. May offering po sila. Mga kapatid, mga minamahal, ito'y napakagandang paalala rin po na sa worship, bahagi dapat ng pagsamba natin ang pag-o-offer sa ating Panginoon. Bagamat sa ating pag-aaral, posible po na maintindihan nyo po ang ilang inilalarawan ng kanila po o sinisimbolo ng kanilang mga offerings, mga kapatid. But again, I want all of you to see this good practice, this godly practice, that every time na mag-worship tayo sa Panginoon, dapat
tayo po'y may offering para sa Kanya. Amen? Verse number 12. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. So, maganda rin po na makita nyo po na kapag ka ikaw ay nasa gabay ng Panginoon, siya po'y nagbibigay ng mensahe. At alam nyo, dapat ang ating puso, pag pinag-usapan ang mensahe ng Panginoon, nandoon ang pagpapasakop. So, what I want you to see is their submission. Diba? Their submission. Makikita nyo, the warning, yung pong naging babala sa kanila na pinakinggan nila. The warning they heard. Yung pong nagsalita ang Panginoon sa kanila. Sa pamagitan po ng mensahe ng pagbibigay babala na wag silang bumalik kay Herod. Okay? Mga kapatid, at yung sinundan nila, the way they heeded. Diba? The warning they heard, the way they heeded. Yung kanila pong, yung sinundan, pinakinggan at tinahak na daan, mga kapatid. And the way they took, the walk they took. Kung paano po, sa kanilang pakikinig, sa kanilang pagsunod, sa kanilang paglakad, ipinakita po nila ang kanilang submission. Sinabihan sila ni Herod, balikan niyo ako Pero nung kinausap sila ng Panginoon, mas nakinig sila sa Panginoon. Marami po ang problema. Nakikinig tayo, dala ng takot natin. Kung persecution man yan, o kaya temptation man yan, o offer man yan. Sometimes, mga kapatid, hindi natin binibigyan ng weight kung ano po ang sinabi ng Panginoon. Mga Kristiyano, maganda po na ang pagpapasakop natin sa Diyos. Makinig tayo sa kanyang warning, sumunod tayo sa kanyang daan, at lumakad tayo ayon sa kanyang direksyon. Mga kapatid, malinaw po na nung sabihan po sila at pangusapan po sila ng ating Panginoon, maliwanag po na sila'y nakinig. Sila po'y nakinig, mga kapatid. At ang sabi po, very specific, they departed another way po ang sabi. Ang tinahak nila ay yung daan na hindi po pabalik kay Herod, ang tinahak nila ay ang daan na sinabi po sa kanila. Mga kapatid, mga Kristiyano, maganda po na bigyang pansin po natin yung katotohanan na talagang sa buhay po natin, dapat pong mas pakinggan po natin ng Diyos. Okay? Sa mensahe po natin, ang kanila pong paghanap, ang kanilang paghahanap, ang kanilang naging struggle, kung paano pumasok sa entrada si Herod, si King Herod. Yung star, yun po ang gumabay sa kanila at binigyan ko kayo ng paalala na maganda na magmistulang tala din po tayo. Naggagabay po sa mga naghahanap sa Panginoon. Yung bang pagka tayo tiningnan nila, malilid natin sila sa Panginoon. Their submission. Sa buhay natin, may warning na ibinibigay ang Panginoon. May way na inilatag ang Panginoon at lakad na ninanais ng Panginoon. So, ito po ang mensahe ng ating Panginoon Diyos. Nawa, ito po ay maging blessing. Naging blessing sa bawat isa po sa atin. Bago po tayo magtapos, paalala, sapagkat hindi natin mabibigyang pansin. Actually po, ang nailagay ko po, ang nasasabi ko po sa inyong title, The Visit of the Wise Men. But actually po, ang title ko talaga, The Worship of the Wise Men. Pasensya na kayo sapagkat, pinuproseso po natin sa mind dyan. The Worship of the Wise Men. Pinakita ko po, their seeking, their struggle, the star, and their submission. Napakahalaga na dito po matuto tayo na sa usapang worship, maganda na tayo pong eager, na meron pong effort, nandoon ng excitement, at syempre pa, enjoyment as we worship the Lord and as we do the will of God. Dito po nagtatapos ang ating mensahe. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa gabay ng iyong salita. Salamat po sa liwanag nito na tumanglaw sa amin. And thank you po sa mga taga-subaybay na talagang sa puso nila nakita ang kahalagahan na matuto po kami sa naging pagsamba ng wise men. Thank you so much, Heavenly Father. We praise you, we honor you. Guide our day, Heavenly Father. And bigyan mo rin po na maayos sa pahinga ang ilan sa aming mga kasama. Maraming salamat po.
Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.